Kakaunti ang mga naghahain ng Annual Income Tax Return o ITR sa Batangas City, 3 araw bago ang deadline ng filing. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kahit sa Lunes na ang deadline ng filing ng Annual Income Tax Return o ITR, kakaunti lang ang mga naghahain nito sa Revenue District Office RDO 58 sa Batangas City. Kabilang si Princess na nagpila ng ITR kaninang umaga para sa pinagtatrabahuang trading company. Iniwasan niya raw ang mismong deadline. Mabilis naman po ngayon, hindi po katulad na dati na madami kasing nagpasa. Ayon sa BIR, dahil taon-taon na rin daw ginagawa ang ITR filing, dapat na nauunawaan ng taxpayer ang kaakibat na penalty kung papalya sa deadline. Ang surcharge is 25% of the basic tax. Interest is 12% per annum. Meron tayong compromise penalty pero depende siya, graduated kasi siya, depende sa tax due. May online filing din na pwedeng gawin sa kanilang Electronic Filing and Payment System o EFPS. Kailangan mo lang i-enroll yung negosyo mo or ang corporations i-enroll yung negosyo nila sa bank para doon na ibabawas yung mga payments. Pero syempre may arrangements yan na ginagawa kami. Pero bukas, araw ng Sabado, pwede pa rin ang manual filing sa kanilang tanggapan. Naninindigan ng BIR na hindi na palalawigin pa ang deadline. Yung collection ng taxes, di ba? May naka-ano na yan naka-alak na yan kung paano. So pag ito, pumasok na yung mga pera na kinolect natin, naka-budget na rin yan kung paano gagastusin ng government. Mula Enero hanggang April 11 ngayong taon, may koleksyon na ang RDO 58 sa Batangas City ng mahigit 2.2 billion pesos. Nasa 9.2 billion pesos ang collection target ng BIR Batangas City na bahagi ng 3 trillion pesos na collection goal sa buong bansa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.